Hello. Ah, Ito yung continuation nung nung video regarding rigid diaphragm and drip check. So, ang gagawin ko lang dito is i-design ko yung concrete elements dun sa building. Beams, column, shear wall, ah, and putting, kasama pati putting as makikita nyo may curved beams din dito, no? Gagamitan ko kasi ito ng stud advanced concrete. Okay, stud advanced concrete, yun yung extension application para sa design. Okay, para sa design ng elements sa stud. Okay, uh, so dalawang program yung gagamitin ko, no, para sa design nung let's say nung project nyo. STAD para dun sa analysis, okay, nung building. And although pwede ka mag-design ng elements dun sa STAD, let's say concrete beam and shear wall, pero very basic kasi yung output noon eh. So although pwede naman, pero kung gusto mo talaga yung talagang pang submission na drawing, very detailed, ah, mas maganda gamitin itong STAD Advanced Concrete Designer. Okay, so dalawang program yan. Ah, so ito yung project natin. So hindi ko na i-discuss yung mga loadings dito. So tingnan nyo na lang yung previous video, i-review nyo na lang para malaman yung kung ano man yung ginawa nating loadings dito sa structure na to. Okay, so ngayon meron akong AutoCAD file dito. So mga title block ito. Okay, so mga title block ito. Sinetup ko na yung mga title blocks ko, no? So kasi pag export ko ng drawing from STAAD Advanced Concrete, ipe-paste ko lang dito. So slab reinforcing plan, stair details nandito din. Ito yung framing plan. Okay, beam schedule. Andito yung column plan and column schedule. Tsaka yung foundation plan, footing schedule. Okay, kung may intermediate level, I mean skill ka sa AutoCAD, so probably hindi mo na kailangan siguro ng draftsman. Okay, so ikaw na mag-analyze, ikaw din mag-produce ng drawing. Okay, using these two applications, STAAD and STAAD Advanced Concrete. Okay, so ito yung model natin. So make sure na i-close nyo to, no? And completely analyze yung model. Okay, otherwise hindi mo mariread yan sa STAAD Advanced Concrete. Okay? So, moment diagram, shear diagram, and axial. Okay. Masyadong malaki yung graph. Okay, so natin ng konting deflection, let's say for seismic. And so ito yung deflection niya. Okay. So sa X and sa Z. Okay. Okay. Okay, so i-close ko na to. Okay, so ito yung file natin, no? Global Structure R2. Okay. So ngayon, bubuksan ko tong STAAD Advanced Concrete. Okay. So double click. And so separate application ito. Okay, from STAAD. Okay, so project details, let's say SMDC. Okay, any name, you can put any name. Then client, let's say SMDC, let's say. Then engineer, put nyo lang yung initial nyo. So lagay ko yung initial ko. Then design code supported. So CI. Okay, ACI, BS, supported yan. ACI, BS. Singapore as well. Okay, supported yan. And yung ibang mga Eurocodes. Okay. Ayan. Then, makikita nyo may 3 dots dito. Okay. 3 dots. I-click nyo lang yan. Then, ito yung structure natin kanina. Global Structure R2. Okay. So, click open.
Ayun, then una nating i-design yung, let's say yung beam. Punta tayo sa beam design. Then, or column na lang siguro, mas maganda. Column, unahin natin yung column, then create new project. Ayun. So, ayun, exported na. So, may column layout ka na agad. Okay? So, from stud, gagawa siya ng column layout. May mga kasama pang axis yan. And makikita nyo dito, no, meron akong irregular shape column dito. Automatically yan na-inherit nung program from stud. So, kung i-open ko yung stud model natin, then, okay, so, sinelect ko yon. Ayan. Okay. So, i-inherit lang niya. Any shape na sa stud, okay, na i-create mo dito, i-inherit niya sa stud advanced concrete. Okay, so ang next thing na gagawin natin is i-set up natin yung load cases natin. Okay, so may dalawang way kasi gumawa ng load combinations dito. I mean, or ng loadings. Pwedeng kunin mo yung load cases from stud, okay, which is ito. I-click mo lang ito or dito ka mag-generate ng load combination. Okay, so kahit saan pwede. Okay, so depende kung saan ka komportable. Okay, so isa-set up ko lang ito. Z, then ito dead load, then may live load ako dito. So dadalhin ko lang yon sa right side. Ayun, then click OK. Then i-generate ko na yung load combination ko rito. Ayan, so take note, editable itong mga factors na to, no? Editable yan. Okay. Then pwede nyong i-save. Gawa ka ng template mo, then i-save mo, then pwede mo gamitin na kung laging yung load combination yung ginagamit mo sa project mo, i-recall mo lang siya. Okay? Then, so i-click ko lang OK. So, okay na yung load combinations natin. Isa-set up ko lang yung reinforcing natin. Okay? So, reinforcement settings sa design settings. Okay? So, since special moment frame ito, so magda-ductile design tayo. Okay, then okay na to. Then, reinforcement settings tayo. So, minimum reinforcement natin 16 and maximum, let's say, tingnan natin 32. Shear wall 16 din gamitin natin and maximum 32. Sa link, minimum natin is 10. Okay, so click ko lang itong okay. Drawing and detailing and drawing settings. Makikita nyo dito, may dalawang options sa splice, no? Pwedeng rebar splice ka, staggered rebar splice, or pwede ka rin gumamit ng coupler. So, depende sa kung anong gusto ninyo. Okay, sa example na to, rebar splice gagamitin natin. Okay, and yung location ng splice, no? Kung special moment frame yan, sa mid-height yan. Okay? Mukhang okay na to. And pwede nyo pang taasan yung lap splice length, ano? Okay, so dagdagan nyo lang yung factor kung gusto nyo lang. Okay? May option ka dyan. Let's say kung class B splice is 1.3, so i-type mo 1.3. So anyway, since staggered naman ito, okay, so gamitin na lang natin yung automatic dito as per the ACI. Then, click OK. Okay na yan. I think ready to go na tayo. Okay. Okay, so punta ka lang dito sa design, then click auto design. Ayun, so tapos na. Na-design na niya. Just a second. Okay. So, punta ulit tayo sa design input. Okay. I-save muna natin tong project. Okay. Pwede natin itong, okay, column design. Okay. Then click save. Sinave ko. Ngayon, i-export ko to. Kasi kailangan ko tong drawing na to eh. So, export is, i-click mo lang ito. Save.
Then, punta tayo dito. So, may drawing folder ako dun eh. Okay, so, column and wall plan. Okay, column and wall plan. Ayan, so click save. Okay, so, ngayon, pagkatapos nyan, punta ka lang dito sa reports. Then, punta ka sa detailed drawing. Then, click mo lahat, ano? Kasi mag-generate tayo ng column schedule. Click OK. Ayun. So, makikita nyo, ano na to? Columns and wall schedule na to. See? Ito yung C1 natin. So, irregular shape. 12 diameter 20. Nakalagay dyan. Okay? And ito na yung mga links arrangement niya. Okay? So, ito yung zone 1 niya. Okay? And zone 2 and zone 3. Okay, then ito makikita mo rin dito yung design ng shear wall. Okay, and kinonsider niya yung boundary element nung wall. Kasi mas-stress kasi yung sides niya eh. Kaya sa makikita niyo may boundary uh, element considered siya dito sa wall. So mas maraming reinforcing dito kumpara doon sa middle. And makikita nyo pati yung links arrangement naka-setup na rin. Okay, so diameter 10, okay, at 100. Then sa middle niya, diameter 10 at 300 lang. Okay, so sa column naman, so makikita nyo, so 16 lang ang requirement natin dyan, diameter 16 and pwede itong maging diameter 20 kung pupunta ka dito sa settings, then sa reinforcing settings kung ang gagamitin mong minimum is diameter 20 but still 16 is pwede naman gamitin. So 16. Ayan. So ganyan kabilis. So from analysis, magkakaroon ka agad ng column schedule. So save ko lang to. Okay. So column schedule. Ayan. So column schedule, save ko lang. Ngayon, so punta ako dito sa AutoCAD file natin, no? So dito 'yan. So i-open natin yung in-export natin. Anyway, before tayo mag-produce ng plan, punta muna tayo dito sa reports. Then para makita niyo yung calculation, no? Design calculation. So let's say try natin yung okay, let's say C3 and C6. So C5 and C6 na lang. So reports, calculation, C5. Okay, C5 muna tayo. Ayun, so makikita nyo, ito yung calculation. Okay. So may mga nomenclature yan. Then may mga references so makikita nyo okay, included yung chapter 21, yung related to seismic design, okay, ng ACI. Chapter 7, Chapter 10, and Chapter 11. So, yan yung mga chapters na related doon sa column design. Okay, and konting review doon sa calculation, makikita nyo may stability, okay, may check for stability index pa siya. Dito ma-review mo, ma-evaluate mo kung kailangan mo mag-P delta analysis. Okay, or hindi. So, okay, so yun yung calculation. Okay, so ngayon punta ako sa AutoCAD ko. Okay, so ito yung column plan and column schedule. Bubuksan natin yung in-export natin na drawing kanina. Okay, so punta ako dito sa drawings. Okay, kailangan to naka-D-accept. Okay, para ma-open mo. Ayun, so column and wall plan, then column schedule. So sabay ko nang i-open yan. Ayun. Ayan. So, ito yung column plan mo. So, gagawin ko dyan. Mamaya na siguro to. Pwede na rin ano. Ayan. So, kopyahin ko yan. Then, okay. Then, punta ako doon sa title block ko. Okay. So, ayun.
Ayan, so okay na. Ito na yung column and wall plan ko. Then pupunta lang ako doon sa schedule. Okay, so then ika-copy and paste ko lang din. Okay, then sana yon. Okay, ayan. Pinaste ko na, no? Shift Control B. Okay, masyado malaki. Anyway, pwede naman nating i-scale yan eh. Okay, so naka-block siya eh. Ayan, no? Nung pinaste ko. So, scale natin yan. So, let's say 0.8. Try natin. Hindi kaya. Isa pang 0.8. Ayun, hindi pa. Mga 0.9 siguro. Yes. Scale 0.9. Ayan. Okay, so dali natin dito. Ayan. Ayun, so ayan, so may column and wall schedule ka na. Okay? May column and wall schedule. And take note, may intelligence yung mga dimensions ha. Okay, so pwede mong i-edit sa AutoCAD yan. Okay? So hindi lang basta block, hindi lang basta line, naka-layers, may intelligence, pwede mong i-change yung dimension style. Okay? Pwede mo pang i-change yan. Then ayun, so tapos na ako sa column and wall. Column plan and column schedule. Okay? So okay, so next ko naman gagawin is wait, tapos na ako sa column design eh. So beam design naman tayo ngayon. Okay? So i-save ko lang yung work natin. Pero wag muna siguro ano. Anyway, mamaya na yung cutting list. Mamaya na natin gawin yung cutting list. So pero since nandito na ako sa column design, pwede ako magpakita ng isang cutting list. Okay, anyway, pakita ko sa inyo yung let's say gusto niyo yung construction drawing ano. So para makita ninyo. Okay, so punta kayo dito sa Standard Advanced Concrete. Punta kayo sa reports, then punta ka dito sa elevation. Ayan. So elevation. So kunin natin yung C5. Ayan, then click OK. Ayun. Okay ba tong C5? Parang setting natin. I-unlock natin yung design. Design unlock. Change natin yung settings. Detailing and drawing settings at mid height. Okay. Use both level description, provide continuous section, show lap. Okay, show lap at each level. Okay. Then design ulit natin. Balikan natin yung C5 mamaya. Okay. Reports, then elevation, C5, click OK. Ayun, so makikita nyo, construction drawing na to. Take note. Ayan, so ito yung elevation. Ayun yung splicing niya. Okay, splice location niya. Okay. Kaya lang wala ka pang mga lengths nung mga bar. Okay, so take C5 ito, no? C5. Then, yun yung section. So, dito natin i-produce bar cutting list. Generate BBS. Then C5. Okay. Then click generate. Ayun. So, ito. Cutting list na to ng C5. Okay. Ayan yung mga section plus bar tagging. Ang makikita nyo, splice location. Okay. So, staggered. And, kung nasaan yung mga lengths na yan, andito yan. Okay. So, bar cutting list na yan. So A is 300 mm, B is 2332, C is 122, and so on. Okay? So then may radius ka pa. So yung mga details dito, anchor lengths, yung mga radii nung mga nung bends, automatic yan as per the design code na gagamitin mo. Ayan. Okay? Plus meron ka pang
total quantity. Okay, for C5. Okay, so ito pwede nyo itong i-export. Okay, let's say C5 cutting list. Okay, C5 cutting list, save, and then i-close na natin yung mga hindi natin kailangan na drawing dito. Okay, ito rin. And then open natin itong C5 cutting list. Okay, ayan. So ito pwede mong kopyahin na lang ito, then lagay mo sa title block. Okay, so AutoCAD file na to. Okay, lagay mo lang to sa title block, then pwede mo na yung issue sa construction. Okay, okay, so close lang natin to. Yan, so ngayon paano naman kung coupler? Try natin yung coupler. Okay, i-unlock lang natin yung design, unlock design, then settings, reinforcement settings, hindi dito, punta tayo sa settings, detailing, gamitan natin ng mechanical coupler. Okay, so staggered din, ano, then click OK, then run ulit natin yung design. So same, yung C5 yung gagamitin natin example. Bar cutting list, elevation, punta tayo sa bar cutting list, BBS, bar bending schedule, then C5, then click generate. So yan yung mga coupler niya, ano, yan yung coupler representation. Ayan. Okay, then of course yung bar cutting list mo mag-change. Okay, so mas maiksi na yung mga bar mo because wala ka ng lap splices. So coupler na kasi. Okay, so yan, so every floor, yan yung mga splice locations niya. Ayan. Okay, so save mo lang din ito, pero hindi ko na i-save. Okay, so close ko lang. Okay, so yun yung picture sa column design. Ngayon, minsan may ma-encounter ka na mga regular shape columns. Okay, let's say if yung column is nasa boundary ng lot or nasa corner ng lot, kailangan ipapalo mo yung shape ng column. So let's say itong C11 try nating i-change yung section. Okay, so kung pupunta ako sa dito sa nasaan yung design input natin. Okay, column design. Okay, punta ako ng C11. Oops. Okay, ng C11. Ayun, C11 ko. Okay, so C11. Ayan. So let's say redesign section. Pero ang other way naman is gawin mo na siya sa stada si regular, then hayaan mo na lang i-inherit ng program yung section dito. Pero anyway, dito natin i-change yung section, no? Pwede naman. So redesign section. Okay, so click yes. Ayan, so lalabas itong interface na to. Okay, so maraming mga predefined section na dyan, circle, C, I, T, or polygon, pero gagamitin ko tong SD, section designer. Okay, so dito, so kahit anong shape pwede dito. Okay, so makikita nyo, ayan, so let's say ganyan yung shape nung column mo, no? Ayan, so click check. So hinulaan ko lang yung shape na yan. So okay, pero kaya pa rin ng program na i-design yung reinforcement niyan. Okay? So pwede nyong i-change yung number of reinforcement doon sa face sa edges, ano? Sa edges ng column. Okay? But ito kasi 170, ano? So pwede siguro to mga 4. 170 kasi yung spacing eh. As per ACI kasi maximum is 150. Okay, yung spacing between vertical bars. So, ito pwede na to, 149. Okay, yan. So, ngayon, lagyan ko ng diameter 20.
Ayun, so diameter 20. O pwede ring mix, gusto mo, diameter 25 sa corner, lagyan mo. Ayan. Okay. O gusto mo kung may bundle bars ka, minsan pag gusto talagang stress na stress yung column, kailangan mag-bundle bars. So let's say 4 bundle bars, okay, sa corners. Okay? So ayan. Okay. So pero very awkward na yan. Gawin ko lang 2, let's say. 2 bundle bar lang. Ayan. Ayan. Okay? So kung okay ka na sa arrangement na yan, so i-click mo lang to, redesign. Ayan. So kung nag-fail yan, sasabihin ng program eh. Okay? So since walang warning, so okay yan. So then, click accept. Okay? So yun na yung C11 natin. Then, i-arrange din natin yung links niya, no? Edit link arrangement. Okay? Ayan. So pwede mo ring I mean, i-customize yung link arrangement. Okay? Depende kasi sa dami ng links mo, so mag-i-increase yung shear capacity nung section. Okay? Let's say wala akong, ayan, tinanggal ko lahat, then ibalik natin. Ayan. So, then pwede kang magdagdag, let's say rectangular. Okay? O gusto mo triangular, pwede rin. Ayan. Let's say, saan ba pwede mag-triangle dito? Siguro pwede. Ayan. So, then, single, pwede rin. Ayan. Okay. So, i-accept ko lang to. Okay. Then, buksan na natin yung C11. Makita nyo, nag-change SD 700 by 700. So, pag right-click ko dyan, interaction surface. Ayun. So, ito yung interaction niya. Okay. Ayan. So, diameter, makikita nyo, 4 to diameter 25. So, sa corners yun, bundle. And diameter 12 at 20. Ayan. So, may legend naman dito. And sabi niya, safe. Sabi ng program, safe. P299 MRES202. Okay. Then, kung i-produce natin yung detail drawing, let's say all columns, click OK. So C11 yung ginawa natin, ano? So nakita nyo, kung makikita nyo, appear na dito yung, nung nag-change tayo ng drawing, I mean, nung design, nag-appear din yung reinforcement. I mean, yung mga ties dito. Okay? So interactive yung design. So, ayun, kung anong i-change nyo sa design, mag-a-appear din sa drawing. Okay? So, ayun. Ito yung mga features doon sa column design nung STAAD Advanced Concrete. Okay? I-separate video ko na lang siguro yung beam design. Okay? Baka mag-crash yung yung recording. Okay.